Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 12. Ang ebanghelyong ito ay patungkol kay Juan Bautista. Siya ay nangangaral at tinatawag ang mga tao sa pagbabalik loob. Sinabi niya, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. At si Juan ay ang tinutukoy ni Propeta Isaias na isang tinig na sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daraanan ng Panginoon, upang gumawa ng mga tuwid na landas na lalakaran ng pagdating ng mangliligtas. Ang ilang o ang disyerto ay isang mahalagang larawan sa kasulatan. Sa ilang nanatili ng 40 taon ng bayang Israel, ito ang landas na kanilang tinahak bago sila pumasok sa lupang pangako. At ang sinasabi ni Propeta Isaias ay mula sa Kabanata 40. At ito ay ang panahon na ang bayang Israel ay naitapon sa Babylonia dahil sila ay humiwalay sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang ika-40 kabanata ng aklat ni Propeta Isaias ay tinatawag na aklat ng konsolasyon, sapagkat sumisigaw ang propeta, isang tinig na naghahanda ng daan upang ang mga tao, ang bayang Israel na naitapon sa Babylonia ay magbalik sa Jerusalem sa lupang pangako. At ito ang ginaganap na katauhan ni Juan Bautista na may daan pabalik sa Diyos. Ngunit sa pagbabalik sa piling ng Diyos, sa pakikipag-isa muli sa kanyang tipan, kailangan munang magsisi at talikuran ng tao ang kanyang kasalanan. At ang mabuting balitang ito ay para sa ating lahat. Isang akmang salita sa panahon ng Adbyento na sa buhay natin ay magkaroon ng landas ang Panginoon. Bigyan siya ng daan na pumasok sa ating buhay. Ngunit bago siya pumasok sa ating buhay, kailangan muna nating talikdan ang lumang buhay. Itakwil ang mga kamalian at kasalanan. Bigyan ng lugar ang Panginoon. At sinabi ni Juan Bautista sa mga pinunong relihiyoso, sa mga Pariseyo at mga Saduseyo na nais ding magpabautismo sa kanya, na kailangan muna nilang magpakita ng bunga ng pagsisisi. Sapagkat ang pagbibinyag ni Juan ay pagbibinyag ng pagsisisi. Isang tanda na ang tao ay totoong iniwan na ang buhay ng kadiliman. Ngunit ang binyag ni Juan Bautista ay isang ritual lamang, isang selyo sa isang buhay na totoong nais ng sumunod sa Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa mga pinunong relihiyoso, sa mga Pariseo at Saduseyo, ang ritual na ito ay maaaring maging palabas lamang kung walang bunga ng pagsisisi. At ito rin ang sinasabi sa atin ng mabuting balitang ito, na maaari nating sabihin na nagsisisi na tayo, gusto na nating iiwan ang ating mga kasalanan, maaring pumasok tayo sa sakramento ng pagbabalik loob o kumpisal. Ngunit ang lahat ng mga ito ay magiging palabas lamang, isang ritual na walang kahulugan kung walang bunga ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating buhay. At ano nga ba ang mga bunga ng pagsisisi? Ano
ang tanda ng pagbabalik loob. Ang isang taong nagsisi at nagbalik loob sa Diyos ay iniwan na ang lahat ng Diyos-Diyosan sa kanyang buhay. Isang Diyos na lamang ang kanyang sasambahin at hindi na siya magpapaalipin sa mga huwad na Diyos. At sa daigdig natin ngayon, napakaraming mga huwad na Diyos-Diyosan na kailangang iiwan upang makapagbalik loob sa totoong Diyos. Ilan sa mga Diyos-Diyosan na pinapanginoon ng tao ay ang kapangyarihan, salapi o kayamanan, katanyagan, at napakarami pang ibang bagay katulad ng mga maling relasyon, maling ugnayan o makasalanang pag-ibig. Ang iba pa rin ay ang mga bagay na makasanlibutan, mga makalupang kasiyahan, mga makalupang kagalakan, at ang lahat ng ito ay pumipigil sa tao upang totoong makipagkaisa sa Panginoon. Sapagat ang lahat ng mga ito ay maaaring itulak ang tao sa isang buhay ng kadiliman at kasalanan. Kaya nga ang pagtatakwil sa mga Diyos-Diyosan ang unang bunga ng pagsunod ng tao sa Diyos. Ang unang tanda na napakaliwanag, napakalinaw na ang tao ay nagsisisi. At sinabi ng ating Ebanghelyo ngayon mula sa bibig ni Juan Bautista na pagkatapos ng kanyang pagdating, pagkatapos ng kanyang pagbibinyag bilang tanda ng pagsisisi, ay may isang darating na higit sa kanya. At ito ang Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo, at ang binyag na dala-dala ng tagapagligtas ay binyag sa Espiritu Santo at sa apoy. At ito ay isang napakagandang larawan, sapagkat alam natin sa 2 kabanata ng Gawa ng mga Apostol, ang ipinangako ni Jesucristong Espiritu Santo ay dumating, at ang Espiritu Santo ay tila ba mga dilang apoy na totoong pumunta at lumukob sa mga apostol at sa kanyang inang si Maria. At ang apoy ng Espiritu Santo ang nagpaalab ng puso ng mga alagad, ng mga apostol upang ipahayag ang mabuting balita. At napakaganda ng mabuting balitang pinagninilayan natin ngayon, sapagkat ang unang hakbang bago tanggapin ang apoy ng Espiritu Santo, ang unang dapat mangyari bago ang isang tao ay magpahayag ng mabuting balita ay magsisi, magbalik loob sa Diyos upang mabigyan puwang at magkaroon ng lugar ang pagkilos ng kapangyarihan ng kalangitan. Ang mabuting balitang ito ay para sa ating lahat. Inaanyayahan tayo na ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang regalo ng kaharian ng langit, ang Espiritu Santo at ang apoy na isusugo ng ating Panginoong Hesukristo matapos na siya ay muling mabuhay at umakyat sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.